Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Kamakilano, nakausap po natin na si Chairman George Garcia ng COMELEC. At ito, matagal na ho natin binibigyan to ng pansin. Particular ho dyan sa party list system. Alam niyo, kung babalikan niyo lang ho, anong panahon ni dating Pangulong Digong, di ba ang ginawa ho doon ni dating SP, Senate President si Tito Sen. Di ba si Tito Sen ho ngayon mukhang nakikipag-aliado na sa administrasyon. At alam naman ho natin, sabi ko nga ho sa inyo, napakasikip ho ngayon ng senatorial lineup. Kumbaga doon po sa midterm election next year at sa darating po na Oktubre, kumbaga maghahain na ng kandidatura at doon po sa mga local election. Nandiyan po yung mga tatakbo pong congressman, governor, vice governor, kumbaga doon po sa mga lokal hanggang city council. At kasama ho dyan yung 12 senador. Kasi every election ho mga kaibigan, laging 12 senador, nagkakaroon po yan ng line-up doon ho sa pagka-midterm o national o presidential election ho mga kaibigan. Ngayon, dito ho sa naging pag-uusap po namin kamakailan ni COMELEC Chairman George Garcia at mukhang tinanggihan po ngayon ng Commission on Election mga kaibigan. Abay, napakarami. Nasa 120 na aplikasyon mga kaibigan. Kumbaga nasa 120, ito po yung nag-apply ng party list para ho makasali ho sila doon po sa 2025 midterm election. Para lang ho sa kalaman nyo ay isang party list ang pondo niyan parang isang distrito na rin. Hindi ako nagkakamali Kaya minsan yung party list, number 1 po yan, dyan po sa yung mga nagrarally. Minsan ginagamit po nilang training ground po yan. Mananawagan po sa gobyerno at kukuha po ng suporta doon po sa mga Chinese. At sila po yung gagasto. Sa madalit salita, para mas madaling maintindihan ho ni Juan de la Cruz o mga kaibigan, para bang ginagawa na hong business yung party list. Pero wala kang makitang bilang diba? Pagka sinabing bilang, teka, paano ho ba kami hihingi ho ng tulong? Anong klaseng party list ho ba yun? Siguro, ito po yung nasili po ng COMELEC ko mga kaibigan. Kaya nasa 120 na aplikasyon na tinanggihan. Kumbaga, wala naman ho yung kakayahan o walang bilang. Pero may mga nakausap po tayo dyan at hindi ako nagkakamali. Umaabot po sa 30M hanggang 40M para lang makakuha ka ho ng accreditation. Kumbaga, yun ho kasi number 1 Tapos, anong marginalized, anong sector po yan? Ay yung representative na yan ng party list na yan. Ngayon, sa decision po ng Inbank na hindi ho pinagbigyan ay yung kahilingan mga party list na mapasama ho sila na lumahok ngayon pong next year ay yung 2025 midterm election. Kumbaga ngayon pa lang naghahabol na ho sila doon sa kanilang nominee o doon ho sa kanilang aplikasyon. Kasi kapag ikaw po nabigyan po ng accreditation po ng COMELEC, kumbaga kasali ka, magkakaroon ka ng bilang o numero yung party list na yon. At 2 takbo ang kailangan doon sa isang party list. Halimbawa, hindi ka nanalo sa unang eleksyon na nabigyan ka ho ng accreditation po ng COMELEC, kumbaga meron ka pang tsansa, di ba? Ngayon, ang ginagawa po nung iba, ibinebenta po yan. Pwede yan. Na pwede mong ibenta yan, tapos kung sino ho yung magpopondo, pwedeng palitan po nila. Di ba yung pangalan po ng party list na yan? O yun pa rin yung pangalan.
Magkakaiba lang ho yan doon po sa first and second nominee. Napakahirap pong kumuha ng bilang o yung boto po doon sa party list. Kaya ayon po sa komisyon, mga kaibigan, teka, hindi ho na ipaliwanag. Ito ho yung sinasabi ho natin. Na ano ho bang marginalized, ano hong sektor? Ngayon, ang paliwanag po dyan ng Commission on Election, teka, ba't hindi nyo ho maipaliwanag doon po sa mga aplikante? Di ba? Anong klase yung party list ba yan? Kung sakaling mapagbigyan po namin, ano hong bilang? Yan po yung binabanggit po natin. Di ba? Kumbaga, yung mga kumakatawan doon po sa marginalized o anong sektor, at nasa 80 naman ang mga party list na kasalukuyan po, kumbaga, pinag-aaralan po ng komisyon yung kanilang aplikasyon para makalahok naman ho sila. Ang dami. Ibig sabihin, nasa 200 plus ang additional na aplikasyon po ng COMELEC o ng party list. 120 ibinasura na. Ngayon, yung nasa 80 yung party list, kasalukuyan po ang pinag-aaralan. Kumbaga, may chance na makakuha ho sila ng number. Kaya ang paliwanag po dyan ni COMELEC George Garcia, tatapusin po ng pagdinig ay yung aplikasyon bago ho yung filing. Dapat po talaga. Kasi October, first week po na October, kumbaga filing na. July, August, September, halos 4 na buwan na lang. Kaya nga ho yung mga national candidate, yung mga tatakbuhong senador ho, mga kaibigan, ito ho yung pagkakataon para umikot po sila. Bakit kamo? Hindi biro Natatakbo kang senador, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya yung ibang mga congressman, para lang po sa kaalaman nyo, kada magpapalit po ng administrasyon, lagi po nakadepende po yan doon po sa Speaker of the House. Bakit kamo? Paano yun po yung mag-aatado, magre-release ng pondo doon po sa mga bawat distrito po nila, di ba? Kaya kailangan mo makisama sa madalit salita kung sino ho nakapwesto, dapat doon ka umayon. Depende po yan kung maganda po ginagawa at sa kapakanan po ng taong bayan, ha? Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.